Ang Saudi Arabia ay may espesyal na pwesto sa mundo. Isa itong bansa na napakahalaga sa buong mundo. Dito nagsimula ang Islam, isang relihiyon na sinusunod ng bilyon-bilyong tao. Dalawa sa pinakabanal na lungsod ng Islam, ang Mecca at Medina, ay nandito. Milyon-milyong pilgrim ang pumupunta sa mga banal na lugar na ito bawat taon. Itong kahalagahan sa relihiyon ang humuhubog sa pang-araw-araw na buhay at pagkakakilanlan ng bansa. Ito ay isang mahalagang bahagi kung bakit kakaiba ang Saudi Arabia sa buong mundo. Ang papel ng kaharian sa espiritualidad ay malalim at lubos na iginagalang. Bukod sa puso nitong relihiyoso, ang Saudi Arabia ay malaking player din sa enerhiya ng mundo. Mayroon itong napakaraming reserba ng langis. Itong mga reserba ang nagpasigla sa ekonomiya nito sa loob ng maraming dekada. Dahil sa yaman na ito, mabilis ang naging pag-unlad at modernisasyon. Malaki ang impluwensya ng bansa sa pandaigdigang merkado ng langis. Ang mga desisyon na ginagawa sa Riyadh ay maaring makaapekto sa presyo ng enerhiya sa buong mundo. Itong kapangyarihang pang-ekonomiya ay nagbibigay sa Saudi Arabia ng mahalagang boses sa mga usaping pandaigdigan. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng mga sinaunang tradisyon at modernong lakas sa ekonomiya. Ang kaharian ay kasalukuyang dumadaan sa malaking pagbabago. Ito ay dulot ng Vision 2030, isang malaking plano para sa hinaharap. Layunin ng plano na gawing iba-iba ang ekonomiya at hindi lang umasa sa langis. Gusto rin nitong magpatupad ng mga pagbabago sa lipunan. Ang mga pagbagong ito ay nakakaapekto sa maraming aspeto ng buhay sa Saudi. May mga bagong industriya na umuusbong at unti-unting nagiging bukas ang lipunan. Ang paglalakbay na ito ng pagbabago ay nagdudulot ng mga oportunidad at hamon para sa mga tao. Ang bilis ng pagbabagong ito ay binabantayan ng buong mundo. Ang buhay sa Saudi Arabia, na madalas ilarawan ng mga nakakaranas nito bilang buhay sa Saudi, maganda at mahirap, ay sumasalamin sa mga bagay na ito. Isa itong lupain kung saan ang malalim na tradisyon ay kasabay ng mabilis na pag-unlad. Para sa mga lokal at sa maraming dayuhan na dito na nakatira, nangangahulugan ito ng pamumuhay sa isang kakaibang kapaligiran. Ang pag-unawa sa balansing ito ang susi para maintindihan ang Saudi Arabia na ngayon. Ang ugnayan ng kasaysayan, pananampalataya, yaman at mga pangarap para sa hinaharap ay lumilikha ng isang kawili-wili at minsan mahirap na lugar para manirahan at magtrabaho. Ang ganda ng kultura ng Saudi ay malalim na nakaugat sa mga tradisyon nito. Ang pagiging magiliw sa bisita o karam ay pundasyon ng pakikisalamuha. Ang mga bisita ay madalas tinatanggap ng may tunay na kagalakan. Kape o kahwa at dates ang karaniwang inaalok bilang tanda ng respeto at pagtanggap. Napakatibay ng ugnayan ng pamilya sa lipunang Saudi. Karaniwan ang malalaking pagtitipon ng pamilya, lalo na tuwing mga banal na araw tulad ng Eid. Ang mga tradisyong ito ay nagbibigay ng matibay na pakiramdam ng komunidad at pagiging kabilang. Ang mayamang tradisyon ng tula at pagkukuwento ay patuloy ding yumayabong na ipapasa sa bawat henerasyon. Ang mga modernong pag-unlad ay mabilis na nagpapabago sa tanawin ng Saudi. Naggagandahang mga skyscraper na ngayon ang makikita sa mga lungsod tulad ng Riyadh at Jeddah. Mga makabagong proyekto sa infrastruktura ang ginagawa sa buong bansa. Kasama rito ang mga bagong paliparan, pampublikong transportasyon at mga lugar para sa libangan. Ang Vision 2030 ang nagtutulak sa modernisasyong ito. Layunin nitong lumikha ng isang masiglang lipunan at maunlad na ekonomiya. Ang pagsisiko para sa pag-unlad ay nagdudulot ng mga bagong oportunidad para sa paglilibang, negosyo at palitan ng kultura. Nakakamangha ang bilis ng pag-unlad na ito. Ang pagkain ng Saudi ay nag-alok ng masasarap na lasa. Ang mga putahe tulad ng kabsa, isang kanin na may pampalasa at karne, ay paborito ng bansa. Ang jarish at salig ay iba pang sikat na tradisyonal na pagkain. Ang paggamit ng mababangong pampalasa ay tatak ng lutuing Saudi. Mahalaga ang papel ng pagkain sa mga pagtitipon at selebrasyon. Ang pagsasalo-salo sa pagkain ay mahalagang paraan para kumonekta sa iba. Nagiging iba-iba na rin ang mga pagkain dito dahil may mga international restaurant na nagbubukas sa malalaking lungsod na nagpapakita ng impluensya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang yaman ng kultura ay makikita rin sa sining at gawang kamay. Ang tradisyonal na paghabi ng Bedouin, na kilala bilang sadu, ay gumagawa ng magagandang tela na may detalyadong disenyo. Ang paggawa ng palayok at kaligrafiya
ay pinapahalagahan ding sining. Kahit na nagiging moderno ang bansa, may malaking pagsisikap na panatilihin ang mga pamanang kultural na ito. Dumarami na ang mga pista at cultural events na nagpapakita ng tradisyonal na sining at talento ng mga modernong Saudi. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay ng sulyap sa kaluluwa ng bansa, pinagsasama ang luma at bago sa paraang kaakit-akit para sa mga residente at bisita. Ang pamumuhay sa Saudi Arabia ay may mga kakaibang hamon. Karamihan ay dahil sa konserbatibo nitong lipunan. Malaki ang impluensya ng batas Sharia ng Islam sa lipunan. Naaapektuhan nito ang maraming aspeto ng pang-araw-araw na buhay, mula sa pananamit hanggang sa kilos sa publiko. Para sa mga babae, dati ay kailangan nilang magsuot ng abaya, isang maluwag na itim na damit, sa publiko. Kahit medyo lumuwag na ang mga patakaran, inaasahan pa rin ang disenteng pananamit para sa mga lalaki at babae. Mahalaga ang pag-unawa at paggalang sa mga kaugaliang ito para sa maayos na pamumuhay. Maaring mahirap ang pag-angkop para sa mga dayuhan na galing sa mga bansang mas maluwag ang kultura. Matagal nang kilala ang paghihiwalay ng babae at lalaki sa lipunang Saudi. Maraming pampublikong lugar, tulad ng mga restaurant at bangko, ay dati may hiwalay na seksyon para sa mga lalaki at pamilya. Unti-unti na itong nagbabago, lalo na sa malalaking lungsod at mga bagong establishmento. Pero, ang epekto ng paghihiwalay ay nararamdaman pa rin sa pakikisalamuha. Para sa mga dayuhan, kailangan ng kamalayan at pag-iingat sa pag-navigate sa mga limitasyong ito sa lipunan. Ang mga patakarang ito ay para mapanatili ang tradisyonal na kaugalian at prinsipyong pangrelihiyon na sentro sa pagkakakilanlan at kaayusan ng kaharian. Bawal ang pagpapakita ng pagmamahal sa publiko. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa buong bansa. Ang mga gawaing pangrelihiyon, tulad ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw, ay mahalagang bahagi ng araw. Sa oras ng dasal, maraming tindahan at negosyo ang pansamantalang nagsasara. Dapat tandaan ng mga dayuhan ang mga gawaing pangrelihiyon na ito. Ipinapatupad ang mga patakarang ito, at ang paglabag ay maaring magdulot ng seryosong problema. Bagamat para sa iba ay mahirap ang mga paghihigpit na ito, mayroon ding natutuwa sa kaayusan at katiyakan na dulot nito sa pampublikong buhay. Para sa mga lokal, ang mga tradisyong ito ay bahagi na ng kanilang buhay, nakasanayan na mula pagkabata. Pero ang mga kabataan ngayon na nakakakita ng impluensya mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbiyahe at internet, minsan ay nararamdaman ang hidwaan sa pagitan ng tradisyon at modernong panahon. Ang mga kasalukuyang pagbabago sa lipunan sa ilalim ng Vision 2030 ay tumutugon sa ilan sa mga aspetong ito na humahantong sa unti-unting pagbabago ng mga kaugalian sa lipunan. Gayunpaman, ang bilis ng pagbabago ay maaring pag-usapan at kailangan ng pag-aangkop para sa lahat ng nakatira sa kaharian na nangangailangan ng pasensya at pang-unawa mula sa lahat. Maraming dayuhan ang pumupunta sa Saudi Arabia para sa mga oportunidad sa trabaho. Ang pangako ng sahod na walang buwis at pag-unlad sa karera ay malaking pang-akit. Maaring ikuwento ng isang inhinyero mula sa Pilipinas ang pinansyal na katagan na kanyang natamo. Mahirap ang trabaho, sabi niya siguro, pero nakakatulong ito sa pamilya ko sa Pilipinas. Ilarawan niya ang paunang culture shock, ang pag-aaral kung paano makibagay sa lokal na kaugalian at wika. Kasama sa pang-araw-araw na buhay ang pag-a-adjust sa oras ng dasal na nakakaabala sa trabaho o pamimili. Pero baka magbahagi rin siya ng mga kwento ng di inaasahang kabaitan mula sa mga kasamahang Saudi na nagbubunga ng pakiramdam ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba sa kultura. Isang karaniwang karanasan para sa mga dayuhan ang buhay sa loob ng mga compound. Ang mga residential area na ito ay madalas para talaga sa mga dayuhang manggagawa at kanilang pamilya. Nag-aalok ito ng mas pamilyar na kapaligiran na may mga pasilidad tulad ng swimming pool, gym, at international school. Nakakatulong ito para mas madali ang paglipat sa buhay Saudi. Pero sabi ng iba, ang buhay sa compound ay parang bula rin. Maaring limitahan nito ang pakikisalamuha sa mas malawak na lipunan at kultura ng Saudi. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng komportableng nakasanayan at pagyakap sa lokal na karanasan ay personal na paglalakbay para sa bawat dayuhan. Isang dayuhang guro mula sa Estados Unidos ang nagbahagi ng kanyang paunang kaba. Nag-alala siya sa mga paghihigpit, lalo na bilang isang babae.
Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, nakakita siya ng ganda sa mga di inaasahang bagay. Ikinuwento niya ang tahimik na dignidad ng kanyang mga estudyanteng Saudi. Natutunan niyang pahalagahan ang mas mabagal na takbo ng buhay sa labas ng maingay na mga lungsod. Nakaramdam siya ng init sa mga imbitasyon sa mga lokal na bahay. Naranasan mismo ang sikat na pagiging magiliw ng mga Saudi. Hindi laging madali, pag-amin niya, pero sulit na sulit. Hinamon nito ang mga akala ko. Sa huli, ang buhay sa Saudi Arabia ay isang komplikadong halo ng mga karanasan. Ang mga maganda ng aspeto ay kasama ang mayamang kultura, ang tunay na kabaitan ng maraming tao, at ang mga benepisyong pang-ekonomiya. Ang mga mahirap na aspeto ay ang pakibagay sa isang konserbatibong lipunan, mahigpit na mga patakaran, at minsanang pakiramdam ng pag-iisa. Para sa marami, ang karanasan ay nagpapabago. Nag-alok ito ng kakaibang pagtingin sa isang mundong ibang-iba sa kanila. Ang susi ay ang harapin ito ng may bukas na isip, kagustuhang matuto, at respeto sa lokal na pamumuhay, na hahantong sa mas malalim na pang-unawa.